Annika POV. Nasa labas kami ng morgue, kung nasaan ang labi ni nanay. Ma'am Annika, ang kapatid niyo po nagwawala sa dating kwarto ng nanay niyo. Humahanggos na turan ni Mike. Ano? Tumakbo na ako pabalik sa floor, kung saan ang dating silid ni nanay, kung saan ito na-confine. Naramdaman ko ang pagsunod ni Elias. Nasa hallway pa lang kami naglalakad palapit sa kwarto, kung nasaan si Daniela. Ibalik niyo ang nanay ko. Hindi pa siya patay, mga sinungaling. Rinig na rinig ang malakas na sigaw ni Ella, kasama ang pagpalahaw ng iyak nito. Lumabas naman si Edward ng kwarto, habang hinihimas ang tiyan nito. Nakangiwi rin ang labi ni Edward. Anong nangyari sa lalaking ito? Ma'am, hindi namin maawat, masyadong malakas ang kapatid mo. Mukhang may pagka-gangster pa yata, na sample at nasikmuraan lang naman ako. Ang payat-payat na babae pero ang lakas. Saad ni Edward. Pumasok ako sa kwarto, inilibot ko ang aking paningin. Bali ang paa ng dalawang silya na gawa sa plastic. Ang foam sa ibabaw ng hospital bed ay nasa sahig na. Hinanap ng aking mata si Ella, nakasalampak ito sa sahig, habang umiiyak. Nakasuot ito ng school uniform. Ella. Tawag ko sa kanya. Ate, si nanay, di ba buhay pa siya? Nasaan siya? Hindi naman totoo ang sinasabi nila, di ba? Buhay pa si nanay, di ba? Nangako kasi siya sa akin na hindi niya ako iiwan, na hindi tayo iwan. Bumuhos ang luha ni Ella. Kitang-kita ko ang sakit at pighati sa kanyang mukha. Kung nasasaktan ako, alam kong mas labis siyang nasasaktan. Ella, wala na si nanay, siguro kailangan na lang natin tanggapin. Sumuko na si nanay, gusto niya na mamahinga. Ipagkakait pa ba natin sa kanya ang kalayaan na gusto niya? Nagbabantang bumagsak ang luha ko, pero pinipigilan ko. Ayaw ko maging mahina sa harapan ni Ella. Paano ako? Mamimiss ko siya ng sobra. Paano ako makakatulog sa gabi, kung wala ng nanay ang magsusukli ng buhok ko tuwing gabi? Ang mga yakap niya, hinding-hindi ko na mararanasan pa kahit kailan. Lumapit ako sa kanya, at lumuhad para yakapin siya. Ella, hindi naman nawala si nanay. Umalis man siya, iniwan man niya tayo, pero nandito pa rin siya sa puso natin. Mananatili ang magagandang alaala niya sa ating puso habang buhay. Saad ko habang pigil ang luha ko, hindi ako pwedeng maging mahina sa harapan ng kapatid ko, kailangan ko maging matibay. Angela Diaz, ang pangalan na nakaukit sa lapida. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na ang babaeng nagbigay ng buhay sa aming magkapatid. Ngayon ay wala na sa amin. Pinipilit ko maging matatag kahit mahirap at masakit. Ngayong araw inilibing si nanay, 4 na araw namin siyang binurol sa isang exclusive funeral. Lahat ng gastos ay si Elias ang sumagot, kahit 5 dulong wala akong nilabas. Anong ilalabas ko, wala naman akong pera. Nay, huwag kang malungkot dyan. At isa pa, huwag mo kami alalahanin ni Ella, kaya namin ang sarili namin. Mahal na mahal kita, inay, mamimiss kita. Kung nasaan ka man ngayon, sana nakarating ka na sa paraiso. Palam, mahal kong ina. Sa huling pagkakataon ay tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Naramdaman ko ang marahang pagpisil ni Elias sa aking kamay. Ilang minuto pa ang tinagal namin sa puntod ni nanay, nang mapagdesisyonan naming umuwi na. Dumidilim na kasi ang kalangitan, na parang nagbabadyang uulan ng malakas. At isa pa, 4:00 na rin ng hapon, baka maabotan kami ng dilim dito. Si Ella naman ay doon sa boyfriend niya sumabay, ang alam ko ay Phoenix ang pangalan ng lalaki. Hindi ko din naman siya pinapansin, dahil masyado siyang seryoso. Doble yata ang kasungitan at kasuplado ng lalaking iyon. Hindi man lang marunong ngumiti. Mabuti pa si Elias, kahit may sapak marunong naman ngumiti. Baliw nga lang. Sumakay na ako sa sasakyan ni Elias. Siya ang nagmamaneho ngayon. Wala kasi si Edward at ang iba niyang tauhan. Sweetie, are you hungry? Gusto mo bang kumain? Tanong ni Elias. Umiling ako bilang sagot. Gusto ko na umuwi sa bahay at magpahinga, pwede mo ba ako ihatid? Sagot ko, ngumiti naman siya at mabilis na tinahak ang kalsada. Habang binabaybay namin ang kalsada, nagtaka ako dahil parang ibang daan ang dinadaanan namin. Hindi ito ang daan pauwi sa amin. Magtatanong sana ako sa kanya, nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad ko ito sinagot dahil si Ella ang tumatawag.
Ella. Ate, hindi muna ako uuwi sa bahay mamayang gabi. Nandito ako sa bahay ng best friend ko. Okay lang ba ate? Hindi pa kasi ako handa umuwi sa bahay. Okay lang Ella, kung iyan ang gusto mo. Basta nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Malungkot na sambit ko. Thanks ate. Bye, ingat ka. Alam ko naman na babantayan ka ni Kuya Elias. Pagkatapos ay nawala na siya sa kabilang linya. Sinondig ko ang aking ulo sa bintana ng sasakyan, at pinapanood ang mga sasakyang nakakasalubong namin. Habang yakap-yakap ko ang picture frame na larawan ni inay, ay kusang tumulo ang luha ko. Ang lungkot, sobrang lungkot ng buhay ko ngayon. Sweetie please, don't cry. Nagsusumamong boses ni Elias. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang sasakyan sa isang underground parking lot. Anong gagawin natin dito? Ang tanong ko habang sumisinghot. Have a surprise for you sweetie. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya, ano kayang surpresa ang pa-under nito? Hindi na ako nag-use pa, pagtigil ng sasakyan agad na bumaba si Elias, at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Let's go. Saad niya at inalalayan ako bumaba ng sasakyan. Pumasok kami ng elevator, at pinindot niya ang button, sa 50th floor pala kami pupunta. Habang nasa loob kami, ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang kulay pulang tela, piniring niya ito sa akin. Elias, hindi mo naman siguro ako ihuhulog sa building diba? Pagbibiro ko, narinig ko siyang tumawa ng mahina. Hindi ko gagawin sa'yo yun sweetie. Dahil sa akin ka lang pwedeng mahulog. Bulong niya sa aking tainga. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Paano na lang kaya kung wala si Elias ngayon? Paano kaya ako? Siguro ay mag-isa akong iiyak mag-isa din ako malulungkot. Hinawakan niya ako sa bewang ko, at ang isang kamay ko ay hawak niya din. Elevator, hudyat na tunog ng elevator, nasa itaas na kami. Dahan-daang humakbang ang mga paa namin palabas ng elevator. Saan ba ako dadalhin ng lalaking ta? Naglalakad kami habang ako ay inaalalayan ni Elias. Rinig ko ang tunog ng pagbukas ng isang pinto. Pagkapasok namin sa loob, ramdam ko ang lamig na tumama sa aking balat. Nasa isang kwarto ba kami? Ilang hakbang ang ginawa namin, bago tumigil kami sa paglalakad. Tinanggal niya ang pirang sa aking mata, at bumungad sa akin ang napakalaking swimming pool. Sa ibabaw ng tubig nito, ay puno ng pulang petals na rosas. May floating candle lights pa, para itong mga bituin nagkikislapan. Happy birthday Ate Eka, boses ng isang babae sa dulo ng swimming pool. Kaya napatingin ako doon sa direksyon niya. Bumungad sa akin ang nakangiting si Ella. Akala ko ba ay doon siya sa kaibigan niya matutulog? At ano daw, tama ba ang narinig ko, birthday ko? It's your birthday today sweetie. Nakalimutan mo na ba? Saad ni Elias. Tumingin ako sa kanya na puno ng pagtataka, paano naging birthday ko ngayon? Next month pa ang kaarawan ko. Come on sweetie, April 1 na ngayon. Doon ko naalala, oo nga pala, April 1 nga pala ang birthday ko. Sa sobrang lungkot ko at pagluluksa sa pagkamatay ni nanay, ay hindi ko man lang naalala na birthday ko pala ngayon. Ngayong araw din kasi inilibing si nanay, kaya nawala sa isip ko. Don't be sad, I'm here sweetie. Happy birthday sweetie. And I love you. Pinatakan niya ako ng isang mainit na halik sa labi. Salamat Elias. Ani ko, just me, tama na yan, at baka lang gamen tayo ang sweet nyo. Saad ni Ella, at naglakad palapit sa amin, dala ang cake na may kandila. Kasunod naman niya si Finex, may dala itong isang bouquet na bulaklak. Happy birthday Ate Eka. Make a wish before you blow out the candle. Masayang saad ni Ella. Thank you Ella. I love you Ate Eka. Ipinikit ko ang mata ko at nag-wish, bago ihipan ang kandila sa ibabaw nito. Happy birthday. Napatingin ako kay Finex, nakatingin ito sa akin habang inaabot ang bulaklak. Tinanggap ko ito, at sabay ngumiti sa kanya. Salamat. Tipid lang ng ngiti ang ibinigay niya sa akin. Ngayon ko lang din napansin sila Edward at Raymond, nandun sa dulo ng pool kumakain na. May iilang kalalakihan ako nakikita dito, siguro ay kaibigan ni Elias ang mga ito. Kaunti lang naman kami, at ang pinaka nagustuhan ko, nandito kami sa rooftop ng isang condominium, na pagmamay-ari ni Elias.
Pagkatapos ko kumain ay pumunta ako sa relang, at humawak doon. Pinagmasdan ko ang kabuuhan ng syudad. Dahil medyo padilim na rin, ay isa-isang nagbabukasan ang mga ilaw sa kalsada. Lumingon ako sa kinaroroonan ni Elias, kung saan kasama nito ang mga kaibigan niya. Nakaupo ang mga ito sa isang mahabang sofa, habang abalang nagkukwentuhan. Pero si Elias ay sa akin nakatuon ang atensyon nito. Nailang ako bigla dahil sa paraan ng pagtitig sa akin Elias. Nakatitig ito sa akin, habang sumisimsim ng wine sa goblet. Ang mga mata nitong namumungay, napakiramdam ko nasa ilalim kami ng tubig. Jeez, bakit ba ganyan siya kung makatitig, nakakailang masyado. Umiwas ako ng tingin, at tinuon sa ibaba ng building ang akin atensyon. Takot ako sa heights pero nag-e-enjoy ako pagmasdan ang maliliit na ilaw, na parang sa kalsada. Nagkikislapan ang mga ito. Happy birthday, Eka! Muntik na akong mapatalon sa gulat, nang may magsalita mula sa aking likuran. Dom, anong ginagawa mo dito? Bigla akong kinabahan, baka kasi makita siya ni Elias at magselos na naman ang isang iyon. Bakit hindi ba ako welcome sa birthday mo? Saad niya na kunwari nalulungkot at ngumuso pa. Hindi naman sa ganun Dom, baka kasi. Baka magalit at magselos si Elias. Patuloy niya sa sasabihin ko. Yumuko ako para hindi makita ang lungkot sa mga mata ni Dom. Condolence nga pala, ngayon ko lang nalaman na namatay pala ang nanay mo. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Ella, hindi ko pa malalaman. Salamat Dom. Eka mahal kita. Gusto ko lang sabihin na, sa oras na iwan at lokohin ka ni Elias, hindi ako magdadalawang isip na kunin ka. Mula sa pagkakayuko ay nagangat ako ng tingin kay Dom. Seryoso ang kulay abo nitong mga mata, habang nakatitig sa akin. Dom, sambit ko sa pangalan niya. I'm serious Eka, this is my gift to you. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kulay itim na box. Hindi ko binuksan ang binigay niya sa akin, mamaya na lang siguro. Thank you Dom. Pagpapasalamat ko sa kanya. You're welcome my lady, sagot niya. Kapag may problema ka nandito lang ako Eka. Wika niya at hinawakan ako sa isang braso. Dom. Isang baritonong boses ang tumawag sa pangalan ni Dom. Sabay kami napalingon ni Dom kay Elias. Seryoso lang ang mukha nito, habang nakatitig kay Dom. Pagkalapit ni Elias, ay agad niya ako hinawakan sa isang braso ko, at hinhila palapit sa kanya. At mahigpit na hinawakan sa baywang. Nandito ka pala Dom. Matigas na turan niya. Yes. Binati ko lang si Annika, and don't worry paalis na rin ako. Casual na pagkasabi nito. Bye Eka, kung may problema katawagan mo lang ako. Hindi niya na kailangan pang gawin yun. Nandito ako para sa kanya, hindi kanya kailangan. Sabat naman ni Elias. Hinawakan ko ang braso ni Elias, magtatalo na naman ba sila? Sumeryoso ang mukha ni Dom. Yeah you're right pare, sa ngayon hindi niya pa ako kailangan. Dahil nariyan ka pa, kaya kung ako sa'yo alagaan mo ng mabuti si Eka, at mahalin ng totoo. Dahil sa oras na iwan at saktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na agawin siya sa'yo. Sa kahit anong oras, matigas na turan ni Dom. Kumuyam ang kamao ni Elias, at masamang tingin ang binigay ni Elias sa lalaki. Hinding-hindi mangyayari iyon, masaktan ka sa inggit. Ani ni Elias at ngumisi. Sana nga. Pahabol ni Dom at naglakad na palayo, at pumasok sa loob ng pinto. Pwede bang mag-usap tayo? Sabi ko at kumalas sa pagkakahawak sa braso niya. Naglakad ako sa dulo ng pool, kung saan wala masyadong taong makakakita sa amin. Sumunod naman siya sa akin. What? Iritang sabi nito. Huminga muna ako ng malalim, at humarap sa kanya. Pwede ba bawas-bawasan mo ang pagiging seloso mo? Wala na sa lugar ang pagiging seloso mo. Wala kaming masamang ginagawa ni Dom. At isa pa magkaibigan kayo diba? Bakit ganyan ka makipag-usap sa kanya? Parang kasing wala kayong pinagsamahan. Ganoon na lang ba kadali masisira ang pagiging magkaibigan nyo nang dahil sa akin? Mahabang litani ako. Fine I'm sorry. Kung nagiging overacting ako. Mahal na mahal lang kasi kita. Ayaw kung may umaali-aligid na ibang lalaki sa'yo. Lalong-lalo na si Dom, pakiramdam ko kahit anong oras maaagaw kanya sa akin.
I bite my lower lips, dahil kinikilig ako sa lalaking ito. Bakit ba ang galing nito magpakilig, kahit nagagalit na siya kinikilig pa rin ako? Hindi mo naman kailangan magselos. Ikaw ang mahal ko, ikaw lang gusto ko makasama. Si Dom kaibigan ko lang yun, at ikaw lang ang tanging lalaking mamahalin ko. Talaga, ako lang at wala nang iba. Tanong niya na parang bata. Yes, ikaw lang ang mamahalin ko. You're my life, sapat na ang mga naipakita mo sa akin para mahalin ka. Pero may gusto ang lalaking yun sa'yo. Dagdag pa nito. Pero ikaw nga ang mahal ko diba? Saad ko at lumapit sa kanya, at mahigpit siyang niyakap. Gumanti naman siya ng isang mahigpit na yakap, at sabay halik sa tuktok ng ulo ko. Akin ka lang Annika. Ipangako mo sa akin, na akin ka lang. Sambit niya. Pangako, sayong sayo lang ako Elias. Sagot ko, mahulog ka man sa iba, ipinapangako ko sa akin pa rin ang bagsak mo Annika. Ay, taray ano yan sumpaan ng pagmamahalan. Grabe ang cheesy niyo ha. Napalingon ako sa chismosang kapatid ko. Anong ginagawa niya sa likod ng halaman, sinusundan niya ba kami? At anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba kami? Matare na tanong ko. Hindi no, napadaan lang ako dahil galing ako sa CR. Napahinto lang kasi ako, dahil sa sumpaan ng pagmamahalan nyo. Ang tindi nyo kakaiba, nang asar na sabi nito. Bigla tuloy ako nahiya dahil sa nanunudyong ngiti ng aking kapatid. Pagkatapos ng simpleng selebrasyon ay umuwi na kami. Si Elias ang naghatid sa akin, samantalang si Ella doon sa weirdo niyang boyfriend sumabay. Habang nasa biyahe kami, ay nagtaka ako dahil tumigil si Elias sa tabi ng kalsada. May problema ba? Tanong ko. Ngumiti lang siya sa akin, at may inilabas mula sa bulsa niya. Isang maliit na box na hugis rectangular. Binuksan niya ito, kaya nakita ko kung ano ang laman. Isang kumikinang na kwintas, gold, ito ang pendant nito ay may maliit na diamond sa gitna. Kinuha niya ito sa kahon, at lumapit sa akin at isinuot. Elias, bakit binigyan mo ako ng ganito? Tanong ko sa kanya, at sabay hawak sa pendant ng kwintas. Para sa'yo yan sweetie, huwag mo na tanggihan please. Mukhang mamahalin kasi. Mas mahal kita Annika. Walang katumbas ang pagmamahal ko sa'yo. Thank you. Naiiyak na sabi ko, mahal na mahal ko talaga ang lalaking ito. Isang mapusok na halik sa labi ang ibinigay niya sa akin. Bago niya pinatakbo ang sasakyan. Mabilis kami nakarating sa labas ng iskinita. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkababa namin sa kotse, ay sabay kami naglakad papasok sa looban, habang magkasalikop ang mga daliri namin. Maraming salamat Elias, sa lahat ng tulong mo. Siguro kung wala ka, baka hindi ko kayanin ang lahat ng ito. Sabi ko habang naglalakad kami. Marahang pisil lang sa aking kamay ang naging sagot niya. Pagkarating namin sa tapat ng bahay, ay humarap ako sa kanya. Maaga ka matulog, bukas sa sunduan kita may pupuntahan tayo. Saan? Tanong ko. It's a secret sweetie. Malalaman mo bukas, matulog ka ng maaga. Good night sweetie. At mapangahas na hinalikan niya ako sa labi. Sinikmuraan ko nga kanina pa ito, bago kami umalis sa kondo kanina, nilapa niya muna ako. Doon din kanina sa kotse bago niya patakbuhin ang sasakyan, hinalikan niya muna ako. Ouch! Woy sweetie, nakangiwing tanong niya. Paano po kasi nakakahalata na ako sayo? Halik ka ng halik, may balak ka bang padpurin ang labi ko? Ani ko. Bigla naman siyang tumawa ng mahina, at kinurot ang pisngi ko. It's your fault, because you're driving me crazy. At bakit kasalanan ko pa? Turo ko sa aking sarili. Dahil binabaliw mo ako, sa sobrang baliw ko sa'yo na ikulong mo na nga ako sa puso mo. Ayon bamanat na naman po siya. Ang corny ha, saad ko sumimangot naman ang gwapo niyang mukha. Corny ba? Pasensya ka na sa'yo lang ako nagiging corny. Saad nito at sabay himas sa likod ng batok nito, nahiya siguro. Sige na umuwi ka na, at baka gabihin ka pa. Pagtataboy ko sa kanya. Ngumuso naman siya. Ano yan? Tanong ko. Good night kiss sweetie. Sabi niya at ngumuso muli nakapikit pa ang mga mata nito. Ayaw ko nga kanina ka pa mapupudpud na ang labi ko sa'yo. Please one kiss, it's enough for me. Fine.
Tumingkayad ako at hinawakan siya sa batok niya, at mabilis siyang hinalikan. Pero ito na naman hinawakan niya din ang likod ng ulo ko, at siniil ng halik sa labi. Ano ba itong lalaking ta? Hindi ba siya nagsasawa kakahalik sa akin? Ang simpleng halik ay nauwi sa malalim na halik, nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Kanina pa kayo nagtutukan, hindi ba kayo nagsasawa sa mga laway nyo? Baka magpalitan na kayo ng dila niyan. Mabilis kong tinulak si Elias, uminit ng husto ang buong mukha ko sa kahihiyan. Napakapilyo kasi ng lalaking ito. Nahuli pa tuloy ako lumalandi ng kapatid ko. Bye sweetie, thanks for wonderful kiss. Saad nito at commendat pa, bago tuluyang maglakad paalis. Habang naglalakad siya sa maliit na iskinita, ay tinanaw ko muna siya. Hanggang sa mawala sa aking paningin ang figure niya. Baka humiwalay na ang ulo mo sa leeg ate. Panunokso na sambit ni Ella. Magtigil ka nga Ella. Saway ko sa kanya. At sabay tulak papasok sa kanya sa loob ng bahay. Bago ako matulog ay nagsindi muna ako ng kandila sa lamisita, kung saan nakapatong ang larawan ni nanay. Nay, ang lungkot ko ngayon, ang lungkot ng bahay. Paano wala ka na? Mas masaya sana ang birthday ko ngayon kung nandito ka. Pero ano ang magagawa ko, kung mas gusto mo lumisan at tumira sa paraiso na gusto mo? Mahal na mahal kita inay, pasensya ka na nagdadrama na naman ako. Good night nay, I love you. At sabay himod sa larawan ni nanay. Pumasok na ako sa kwarto ko, at humiga sa kama. Pumikit na ako at hinayaang lumunin ng antok. Kinabukasan, malakas na katok ang narinig ko, mula sa labas ng pinto ng aking kwarto. Ano ba yan? Sino ba ang mapangahas na kumakatok? Kulang na lang gibe ng pinto ng kwarto ko. Bumangon ako sa kama at binuksan ko ito. Bumungad sa akin ang nakangiting si Ella. Hinagod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Bihis na bihis ito, nakasuot ito ng isang itim na high-waisted na pantalon, at kulay itim na t-shirt na hapit sa katawan niya, nakatakin ito sa pantalon niya. Saan ka pupunta? Aalis ka ba? Tanong ko sa kanya. Yes ate, aalis tayo, hindi ba sinabi sa'yo ni Kuya Elias, na may pupuntahan tayo ngayon? Masayang sambit niya. Oo nga pala nasabi niya sa akin kagabi, na aalis pala kami ngayon. Agad kong kinuha ang nakahanger na tuwalya, at patakbo na nagtungo sa banyo para maligo. Mabilis lang ang ginawa kong pagligo, dahil baka dumating na si Elias. Nagtapis ako ng tuwalya sa aking katawan, kahit basang-basa ang buhok ko, ay lumabas na ako ng banyo. Patakbo akong dumaan sa sala, pero napatigil ako. Dahil nandoon lang naman ang apat na lalaki. Nakaupo ang dalawa sa mahabang upuan, na gawa sa kawayan. Ang dalawa naman ay magkatabing nakatayo sa tabi ni Elias. Mariing mura ko. Lahat ng mata nila ay sa akin nakatuon. Unang nakabawi sa pagkagulat si Finax, ang boyfriend ni Ella. Tumingin siya sa ibang direksyon. Si Edward naman at si Raymond ay titig na titig sa akin. Baka gusto niyong masisante. Matigas na turan ni Elias. May nakalimutan pala ako sa sasakyan. Saad ni Edward at tumalilis palabas ng bahay. Ako rin pala kailangan ko mag-UC. Mabilis din sumunod si Raymond sa kasama nito. You lady, pumasok ka na sa kwarto mo. Tiimbagang utos niya sa akin. Yumuko ako at mabilis naglakad papasok ng kwarto. Pagkasarado ko ng pinto, ay napasandal ako rito. Nakakahiya, bakit hindi man lang ako kinatok sa banyo, ng magaling kong kapatid? Anong mukha ang ipapakita ko mamaya? Agad ako nagbihis, isang navy blue na pantalon ang sinuot ko, hapit ito sa aking hita, at puting v-neck t-shirt naman ang pinares ko. Pagkatapos ko mag-ayos ng sarili, kinuha ko ang sling bag ko, at sinukbit sa balikat at lumabas ng kwarto. Pagkalabos ko sa kwarto, ay si Ella at Finax ang naabutan ko sa sala. Inaayos ni Ella ang kwelyo ng polo shirt ni Finax, bigla tuloy ako napangiti, ang sweet kasi nila. Teka, nasaan si Elias? Si Elias? Tanong ko sa kanila. Nandoon sa labas ate, sinisermonan ang mga tauhan niya. Puntahan mo na, baka bogbogan niya pa ang dalawang iyon. Mukhang bad trip ang boyfriend mo ate. Lumabas ako ng pinto, at nakita kong nakayuko ang dalawang tauhan ni Elias. Elias. Tawag ko sa kanya, lumingon naman ito sa akin. Nakakunot ang noo nito.
Pero nang makita niya ako ay bigla itong ngumiti. Ginigisa mo na naman ba si Edward at Raymond? Huwag mo sila pag-alitan, wala silang kasalanan. Sambit ko at hinawakan siya sa kamay. Sorry Ma'am Annika, hindi naman namin sinasadyang tingnan ka kanina. Nagulat lang kami. Hingin pasensya nito, at nagangat ng mukha. Nagulat ako dahil ang kaliwang mata niya ay may black eye, ganoon din si Raymond. Ano nangyari sa mga mata niyo? Ang tanong ko. Wala ito nag-exercise lang kami kanina ni Raymond. Medyo nagkopikonan kami, kaya nagkasuntukan kami. Natatawang ani nito. Masamang tingin ang binigay ko kay Elias, at malakas siyang sinikmuraan sa tiyan. Kaya napaubo ito. Ikaw sumusobra ka na. Duro ko sa kanya, at naglakad palabas ng iskinita. Sweetie, masakit ha. Sigaw niya. Bahala ka mabuti nga sayo. Sigaw ko din. May mga sinabi pa siya pero hindi ko na siya pinansin pa. Kahit tauhan niya talaga hindi niya palalampasan. Basta pag inaatake siya ng tupak niya.